Agad nagresponde ang rescue crew sa isang lawa sa Texas matapos mahulog ang driver sa tubig. Pwede ka bang magsimula ng BNB, hindi record, para may makapunta at makita muna ito bago sila magpadala ng tao? Ayon sa pulisya, hindi ito aksidente. Sinadya ng driver na ipasok ang truck sa lawa kahit may mga pasahero. Kukunin namin truck mo pag pwede na, pero ikaw naglagay niyan dyan. Pwede ba namin malaman kung anong nangyari sa kanya? Bakit siya inaaresto? Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako, si Elizabeth Milner. Bago tayo magsimula sa nakakabaliw na kasong ito, gusto ko munang ikwento sa inyo ang isang app na siguradong magugustuhan ninyo. Ang tawag dito ay Upside. Nagbibigay ang Upside ng dagdag cashback sa mga araw-araw mong binibili gaya ng gasolina, grocery at takeout. Ganito ang gagawin mo. I-download mo ang Upside ng libre, kunin ang offer sa isa sa mahigit 100,000 lokasyon nila at magbayad ka lang ng normal gamit ang iyong card. Pagkatapos, i-verify mo ang binili mo at ayon, may pera kang babalik. Halimbawa, gusto kong mag-takeout isang gabi. Maghahanap muna ako ng Upside offers. Pag nagastos ako, lalabas ang pera sa app at pwede ilipat sa bank account ko. Karaniwang nakakakuha ng $254 na cashback kada taon ang mga madalas gumamit ng Upside. Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o i-scan ang QR code gamit ang promo code na ITC para sa dagdag 25 sentimo bonus kada galon sa unang tangkeng gasolina. Nakatira ako sa New York at sumasakay ng tren, kaya di ko pa nasubukang magmaneho ng Cybertruck na 6 na digit ang presyo sa lawa para lang subukan ang Wade mode. Mayo 18, 2026, nasa Great Grapevine, Texas tayo. Katatapos lang ng alas 8 ng gabi. Nasa Katie's Woods Boat Ramp, ang mga opisyal ng Great Grapevine Police Department para sa pagsagip sa tubig. Pero nakakagulat, hindi tao ang nililigtas. Pwede ka bang mag-umpisa ng BNB na hindi nire-record ang tao bago sila magpadala ng tauhan para tignan ito? Ginawa niya. Ang galing niya talaga, kaya kung minaneho mo ang Cybertruck sa tubig, siya yon. Sabi niya, masyado siyang napalapit sa kaniwang bahagi at nadulas siya sa gilid. Nakatagal pa siya ng kaunti. Mas madali para sa akin na umupo ron. Pinahalagaan ko yun. Gusto ko lang talagang maramdaman pa ng ganyan. Kaya pala nagawa na nito dati. Oo, ang nasagip ay isang Tesla Cybertruck na ang presyo ay nag-uumpisa sa humigit kumulang 70 o 80,000 dolyar. Ayon sa body cam, posibleng sinadyan ipasok ng driver ang sasakyan sa lawa. May tanong ako, pasensya kung naabala kita. Sinadyang ipinasok ng isang tao ang Cybertruck sa lawa. May paglabag ba sa ginawa niya yan? Sa pagkakaalam mo, kasi sinasabi nila, Kasi ang sinasabi nila na ang mga Tesla ay ginawa para lumusong sa tubig. Hindi ko pa narinig yon. Ayon sa ulat ng Great Grapevine PD, ang sasakyan ay pumasok sa lawa sa boat ramp at na-stuck mga 10 hanggang 15 yarda mula sa baybayin. Ang mga sakay daw ng sasakyan ay lumalabas habang sinusubukang kunin ang kanilang mga personal na gamit habang patuloy na pinapasok ng tubig ang sasakyan. Kinalala ng Grapevine PD ang driver na si Jimmy Jack McDaniel, 70 anyos. Ayon sa ulat, sinabi ni Jimmy na sinadya niyan imaneho ang sasakyan sa lawa at inangkin niya nagawa na niya ito noon. Pakinggan natin kung bakit paulit-ulit itong ginagawa ni Jimmy. Nasa ilalim ng tubig ang charge port, kaya akala ng sasakyan nakakabit pa rin ito sa charging unit. At hindi niya papayag ang umikot ang mga gulong dahil akala niya nagcha-charge siya. At kapag naibaba ko ito ng kaunti palapit sa lupa, maaari ko na itong imaneho palabas at makakakilos na ulit ito ng mag-isa. yung towing company ang magpapatow nito palabas. Di ko sure kung papayagan kang sumakay habang pinoto ang sasakyan dahil sa liability issue nila. Oo, maaaring ganun. Pero maaring hindi rin. Ikatlong beses mo na itong ginawa. Bakit? Yung kotse at truck bumababa sa kalsada, yun ang pinag-uusapan ko. Marami talagang paikot-ikot dyan. Nang dumulas ito sa gilid, napunta ito sa ilalim ng deck. Tama. Nasa ilalim ng tubig ang charging port, kaya nagkaka-short circuit. Akala nito nakakabit sa charging unit, kaya pinutol ang kuryente sa mga gulong. Hindi ito tatakbo habang nakakabit ang charging cable. Sige. Pagkaanat ko lang ng konti. Di mahalaga. Kailangan mo makuha lahat Ng mga kinakailangan. ng bagay na yun. Wala kang anumang ilaw. Sapat para sa ilaw ng bangka. Parang wala talaga. Sa totoo lang, hindi. Hindi ko naisip yun. Aminado ako hindi ako nag-isip noon. Pwede akong bayaran, ayos lang ako. Hindi, ayaw kong ituloy mo yan.
Sabi ni Jimmy, sinubukan lang niya ang wade mode ng kotse. Ayon sa Grapevine PD, kahit walang nasaktan, lumabag pa rin siya sa batas. Ayon sa kanilang ulat at quote, kahit na kayang pumasok ng Tesla Cybertruck sa mababaw na tubig tabang, maaari itong magdulot ng mga legal at safety na issue ayon sa batas ng Texas. Hindi inaangkin ng Tesla na amphibious ang Cybertruck at nagbabala sa paggamit nito sa malalim o matagal na paglubog sa tubig. Ayon sa Texas Parks and Wildlife Code, bawal magpatakbo ng sasakyang demotor sa loob o sa ibabaw ng isang protektadong lugar na may tubig tabang. Kasama sa mga protektadong lugar na may tubig tab ang ilalim, pinakailalim at pampang ng mga ilog at sapa na dinadaanan ng bangka. Ayon sa ulat, kahit imbakan ng tubig ang lawa ng Grapevine at hindi ka man ng ilog na maaaring daanan ng bangka, ang mga baybayin, mga bukana ng sapa, rampa ng bangka at kalapit na kanal ng tubig tabang ay maaari pa ring ituring na protektado o reguladong lugar. Habang nilalabas ng rescue crew ang Cybertruck mula sa lawa, nagalit ang mga park ranger at gusto nilang bigyan si Jimmy ng babalang criminal trespass at pagbawalang gumalik doon. Kumusta na? Lahat ay nakalabas na. Sabi niya yata na ginawa ang Cybertruck para sa tubig, kaya sinadya niyang ilubog ito. Hindi ko pa narinig yun. Narinig ko na yon. Hindi ko alam kung dapat ba. So, tingin ko, yeah. Well, sinusubukan naming alamin. Sa tingin ko, may darating ding game warden. Pero sinusubukan naming alamin kung mag-i-issue siya ng citation o hindi dahil tinanong ko siya kung may life vest siya at lahat ng kailangan sa bangka na wala naman siya. Hindi ko alam kung ano yon. Hindi ko alam kung ano ang isipin ng mga tao. Hindi ko rin alam pero sabi ng mga taga-FD, may chemical daw yon na hindi ko alam maliban na lang kung baterya. I don't know. Hindi ako gaano maalam sa mga Tesla. Hindi ako sigurado kung sino. Tinawagan ko si Mariah pero hindi pala siya. Hindi siya nagtatrabaho ngayon. Kaya medyo napag-usapan namin ito ni Mariah sa telepono. At sabi niya, based sa pagkakaalam niya, at siguro pati na rin sa pagkakaalam ko, wala talaga kami. Alam, hindi siya lasing. Hindi naman siya naging padalos-dalos doon sa tubig. Hindi siya lasing. Hindi siya pabaya. Ano sa tingin mo? Ang iniisip mo tungkol doon, sir? Hindi ko alam kung may anumang batas federal laban sa pagmamaneho ng isang cybertruck. Papasok sa tubig. Hindi ko siya pwedeng bigyan ng simpleng tiket para sa padalos-dalos na pagmamaneho. Ibig ko sabihin yun niya, sa totoo lang, Yun ang at yun din ang problema. bibigyan ko sana siya ng mga ticket dahil kulang siya sa mga kailangang gamit na dapat nasa bangka. Pero lahat tayo ay pumasok na walang pahintulot. Pumunta tayo sa lawa. Naisip ko ang tanong na ito dahil photography studio. Pwede natin pagbawal ang pumasok sa isang lugar. Mula sa gobyerno. O mula sa ari-arian ng gobyerno. Disenyo kasama kayo. Kaya pwede na lang nating pagbawalang pumasok. Pwede tayong mag-sign up para makapasok mula sa lawa. Hindi. Heto ang problema. Parang kayanin niyang gawin yan, kasunduan yan. Oo, sige. Sa tingin ko, parang ako ang naging hadlang para makasabay sa kanila. Sige, ayos lang yan. Pwede nating pagbawal ang pumasok. Ang daan paakyat papunta sa lawa. Hello, sigurado mapaparehistro ko. Wala itong sasay para sa akin. Pero alam kong magiging ganito ito. Naging problema ito sa kanila dahil naroon ng rampa. Pagkatapos, kailangan nilang umalis. Magulo ito. Pero magiging masaya pa rin panuorin. Hindi ko alam kung lalapit ako para hilahin ito sa pampang at baka makabalik din ito. Magkano ang wall top kung tumagas ang battery mo yan? Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Sobrang mahal po, tangina. Hindi ko alam. Hindi naman mahal ang mga citation namin.
mas mabuti pang pumunta ka na lang dito or kung saan man para makita mo kung ano magagawa mo. Madalas hindi ako sumusulat ng mga yon kasi tila biro lang para sa karamihan ng mga citation. Sa totoo lang, Sa amin din. parang Saan? huwag mo na ulitin, palagi ako parang nasa gitna. Naisulat ko sa kanya ang 3 taong extension na kailangan niya para pumunta sa korte. Ibig ko sabihin, pwede nating sampahan siya ng reckless driving. Yan ang sinabi ko kay Cody. Ibig kong sabihin, reckless talaga. Kasi kapag sobrang lakas ng bagay na yon, pwede talagang sumabog. Pero hindi naman ito bangka. Hello? Hindi ito bangka. Hindi. Balak talaga namin bigyan siya ng maraming ticket. Wala siyang life jacket, walang fire extinguisher, walang tamang ilaw para sa sasakyang pandagat, walang hull number. Pwede namin isa-isayin ang mga paglabag niya, pero kung kaya niyang imaneho ang 80,000 dolyar na truck papunta sa lawa, sigurado akong wala siyang pakialam sa kahit ano. Pakiramdam ko isa ito sa mga sitwasyon na hanggang hindi mo subukan, Jimmy, ikaw ang magsabi sa akin kung paano mo ito gagawin. Tingnan mo, magiging tapat ako sa'yo. Hindi mo kami pwedeng pilitin. Hindi, tinatanong kita, hindi kita tinatanong. Sinabi ko na sa'yo, sinusubukan ko, tama, ilang beses ko na sinabi sa'yo, nandito ang towing company. Kukunin namin ang truck mo kapag posible, pero ikaw naglagay niyan doon. Naiintindihan ko. Huwag mo akong maintindihin ng mali. Hindi ko sinusubukan. Kaya maghintay ka lang. Gusto ko lang malaman. Oh, nandiyan na tayo ngayon. Kaya walang kakausap sa akin hanggang sa Makikipag-usap kami sa'yo, pero inaayos pa namin ang sitwasyon, di ba? Hindi araw-araw may truck na nasa mga 40 yarda ang layo. gusto kong malaman mong gumagana pa rin ang kotse. Kaya akong kontrolin ito mula rito. Tama, susubukan namin mailabas ito sa lalong madaling panahon. Sigurado ako. Pero ang sinasabi ko, gumagana pa rin ang baterya. Sarado pa rin ang mga kontrol. Sige, oo. Tapos, Gusto ko lang malaman mo yon. sige. Pinailaw ko ang mga ilaw minsan at kumislap sila. Okay pa rin ito. Okay. Bahala na. Hindi na kita muling gagambalain. Oh, di mo ako ginagambala. Musta? Hindi ko rin naman sinusubukang maging bastos. Pero parang, oo. Well, Ikaw, abot din tayo sa puntong yan. yan ang ikatong beses na lumapit ka at nagtanong sa akin. Matapos ang 30 minito nakuha na mula sa lawa ang Cybertruck. Akala ni Jimmy ticket lang ang aabutin niya, pero hindi pala. Wala akong numero mo, kaya tinawagan ko si Mariah. At sinabi niya na pwede mo siyang tiketan, parang pwede naming bigyan siya ng mga citation tulad ng pagmamaneho sa tubig tabang at wala siyang flotation device at mga ganung bagay. Kaya balak ko sana siyang tiketan ng todo. Balak ko talaga siyang tiketa ng todo. Pero tinawag ka dito ng bumbero at ayokong pangunahan ka. Hindi. Pare, sige. Gano'ng kalalim dyan? Nakuha ko na. Hindi ko lang tungkol sa tubig. Nasa pampang na siya. Nasisimula na siya lumabas. Tinatangay na siya ng alon palabas. Hindi. Parang kalokohan lang yun. Oh, ngayon. Hello. Hindi ko siya makuha sa pader ng pampang. Pumapasok talaga siya. Nakakagulat, hindi. Hindi rin ito ang una niyang beses. Sa tingin ko, pangatlong beses na niya ito ginawa dito. Ngayong linggo. So nakaraang isang taon, may nakita kaming mga video niya sa social media, pero hindi pa siya naipit. Saan siya nag-umpisa? Sa palagay ko, may programa ang Branch Bow sa Oak Grove Park. Minaniw lang niya yun. Palis! Maglakad ka sa tabing lawa. Gusto ko sana. Ako yun. Pinapatay mo ang mga isda gamit ang baterya mo. Oo. Ang isa pang issue, sa tingin ko, kapag masyado matagal na nakababad ang baterya, maaari talaga itong sumabog. Gino McDaniel. Ito ay isang ranger mula sa US Army Corps of Engineers. Sige, sila ang may federal na jurisdiction dito sa lawa. Naintindihan ko. Sige. Bibigyan ka niya ng utos na bawal kang pumasok sa lahat ng ari-arian dito sa Great Bay Lake. Kung bumalik ka sa Great Bay Lake, arestuin ka dahil sa trespassing. Naintindihan mo?
Sige, maaari mo bang pirmahan ito bilang pagkilala na pinagbawalan ka ng pumasok dito? Gamit lang ang iyong daliri. Gawin mo lang. Mga tanong para sa kanya. Sa totoo lang, meron ako. Sa likod ko. Nakaharap mo ba lahat ng taong nasa likod ko? Inaresto ka dahil pinatakbo mo ang sasakyan sa lugar na may tabang na tubig. Meron ka ba anumang illegal sa'yo? Illegal? Gino. Dito ka lang dumaan. Gets Kona. Dadalhin ko ito kasama natin. Hindi mo na kailangan. Ibig ko sabihin, Hindi ako nag-aalala, Kapitan. Hindi ako nag-aalala. Gusto ko lang nasa kotse. isasama ko to sa atin. Sa isang punto, kailangan ko sabihin sa kanila na kailangan nilang tumawag ng tao para sunduin sila. Para sunduin na nyo. Yes, sir. Please, zero. May bulsa ka ba, sir? Oo, sagot niya. May laman ba yan? Meron. Ang cellphone ko. May iba ka pa bang dala? Gamit saan? Sige, umupo ka na dito sa tabi ko. Dinala si Jimmy McDaniel sa Great Bane Jail. Iniwang na stranded pa rin ang pasahero sa pantalan. May address ka ba dito sa Estados Unidos o bumibisita ka lang? Bumisita lang. Bumisita lang? Bumisita. Oo. Tapos ikaw? Anak ko yan. Sige, Mexicano. Oo, unang pangalan, tapos parehong apelyido. Ayos yan. Madalas ako sa Europa kaya sanay na ako sa baliktad. Nakapunta ka na ba sa Alemanya? Hindi pa sa Alemanya. Hindi, nakapunta na ako sa Netherlands, Greece. Italia. Kaya hindi ko nagawa, pasensya na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kaya ngayon, kailangan ko lang ng info para sa police report. Kasi malinaw na isang lalaki ang nagpasok ng sasakyan sa tubig. May mga matino mag-aatid sa inyo pa uwi ngayong gabi. Uber. Lift, mga kaibigan! Kailangan nating maging handa, alam na niya. Sige. At hindi pa sila umiinom? Walang droga, wala talaga. Sige. Nasa bahay lang kami noon, kaya tinawagan namin sila. Ayos yan. Gusto ko yan. Kaya ako, Walang problema. Sige. pwede na kayong bumalik. Maghahanda lang ako para sa ulat. Ayos? Ayos lang. Ayos lang. Sige. Pasensya na, pero hindi talaga. Hindi kasalanan ninyong lahat. Anong alam ko tungkol sa inyo? Ano pwede nating itanong? Anong meron sa kanya? Bakit siya inatulan ng habang buhay? Inaresto siya. Oo, kaya siya inaresto at dinala sa Great Plains Jail. Hindi ko alam ang eksaktong kasalanan. At hindi rin ako ang nag-aresto. Sige, Pero, minor lang lahat ng paglabag ngayon. Walang seryosong kaso. Sige. Gusto ko lang magtanong. Uy, Oh, basta may masasakyan tayong pauwi na hindi lasing ang nagmamaneho, yun lang ang mahalaga. Oo, syempre. Salamat, Ritza. Syempre. so mama, Syempre. Ayon sa ulat ng pagkakaaresto kay Jimmy at quote, batay sa aking investigasyon, obserbasyon, mga pahayag ni Jimmy McDaniel at sa kabuuan ng mga pangyayari, nakabuo ako ng sapat na dahilan para maniwalang sinadya ni Jimmy McDaniel na imaneho ang isang sasakyan papasok sa Great Pine Lake na labag sa mga umiiral na regulasyon ng Texas Parks and Wildlife at mga kinakailangan sa kaligtasan sa tubig. Inamin ni McDaniel na sinadya niyang imaneho ang Tesla Cybertruck sa lawa at inamin ding wala sa sasakyan ang mga kinakailangang salbabida o madaling maabot na fire extinguisher. Hindi rehistrado bilang sasakyang pandagat ang sasakyan at bahagyang lumubog 10-14 na metro mula sa Pampang, kaya kinailangan ng Water Rescue Team ng Great Pine Fire Department at B&B Wreckers Service para alisin ito. Ayon sa pulisya, kinasuhan si Jimmy ng pagpapatakbo ng sasakyan sa saradong bahagi ng lawa, kawalan ng rehistro ng bangka, at iba pang paglabag sa kagamitan sa kaligtasan sa tubig na pawang mga misdemeanor. Kailangan mo isiksik ang mga sapatos na yan sa ilalim. Gusto mo, hindi na namin kakailanganin ang mga gamit mo.
You can slide those shoes over. Tumarap ka sa pattern na yun, mabilis na kami maghahanap. Pwede kang lumapit ng kaunti sa pader kung gusto mo talagang pumasok. Sige po, sir. Dahil may tatigas sa pantalon mo, papalitan ko ang pantalon mo para lang. Maalabas ka doon. At kung lalabas sila na luma, grabe. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung may problema. Dito na lang po kayo magpalit, sir. Well, medyo iba ang pagpapalit kasi basang-basa ang brief ko. Sige. Kung gusto mong pumunta at tingnan kung may pamutol siya, pwede ko dala ditong putulin. Kaya mo bang hilahin palabas ng tali mo? Pinuputol mo, ang tinutukoy ko ay ang tali mo. Hindi ito lumalabas. Sa tingin ko may kung ano. Oo. Meron nga, yung namin kasi putulin na. Ayos lang yan. Pwede natin putulin o putulin na lang. Ano ibig mong sabihin? Anong tawag doon? Shutter line. May cutter ka ba? Ooh. Sige, kung gusto mo. Kailangan mo bang iutos yan at talakayin ng eksakto kung ano ang ginagawa natin? Hindi mananatiling nakalagay ang mga ito. Oo, ito na ang pinakamaliit na meron tayo ngayon. Ayos lang yan. Umupo ka dito. Gusto ko lang ng isang maliit na bagay. Ayon sa KTBB, sinabi ni Jimmy McDaniel na naibalik na ng crew ang Cybertruck at umaasa siyang maimamaneho niya itong muli. Salamat sa pagsama sa episode ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Nolner. Magkikita tayo bukas para sa bagong kaso.